No? Kaya ito pong pag-aaral na to, mga kapatid, titingnan natin sa banal na kasulatan kung ano po yung meron po bang pattern. Yan yung isang magandang tanong eh. Meron bang pattern na ibinigay ang Panginoong Diyos? Kasi may kasabihan eh. Sabi ko kung ano yung pag rin ninyo kalimutan sa Biblia, meron kaya. Kaya sa katanungan, when it comes, no? Sabi nga nung ano, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Di ba? Kanta ni Cruz. No, mga kapatid. So ito po yung ikalawang sulat ni Apostol Pablo. Naalala ko to, lagi itong binabanggit ni Brother Gampot, ni Brother Nehemias. Kapag ka may sulat, may problema. No, madalas po niya sinasa. At totoo naman po yun talaga. No? Ito po yung ikalawang sulat po ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa dako po sa lokal ng Corinto. At ang kabanata po ay 6 at ang talataan ay 14. Ganito po ang kanyang sinabi. Sabi po niya, kasi ang sinulatan niya po rito, karamihan po rito mga na-convert po niya na siya po mismo yung nangaral. At ang karamihan po ng mga na-convert niya rito, mga kapatid, wag po natin ipagkakamaliin, historical background, mga Gentiles na karamihan po dyan sumasamba sa mga temple goddess. At maraming mga prophetess doon, mga prophetisa, mga propeta, na yung kanilang pagsamba po sa mga Gentiles gods, kakaiba. Hindi ko na ho tatalakayan yan dahil madalas po tinatalakayan ni brother po, no, mga kapatid. Ang sabi po niya, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Ganda mo nung sinabi ho niya. Sa Tagalog po, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisisampalataya sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan. Naalala ko po tuloy yung post ko lang yung pagbasa yung kantang Tubig at Langis. Yung tubig at langis, kahit iliteral nyo po, ang hirap pagsamahin. Mahirap pagsamahin, hindi ho talaga magtugma. No, mga kapatid, parang ganito to. Walang pinag-iwan. Tapusin ko lang. Ang sabi niya, anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Naalala ko po mga kapatid, kahit na iliteral nyo, imagine niyo po, i-visualize nyo sa isip nyo, itong kwartong ito puro dilim. Tapos may pumasok na isang tao, tinurn on yung switch, bumukas yung ilaw, di ba yung dilim tumatakas pag dumating yung liwanag? So imposibleng magsama sila. Tama ko ba yung dilim at liwanag? Ganito po ang pagpapaliwanag na sinabi po ni Apostol Pablo para kumbinsihin ang mga nakonverting mga Gentiles na tapos na kayo sa gawain na yan. Huwag na kayo uling makipamato. Ang nilalarawan po niya mga kapatid, in literal, ano po, ito po yung metaphor eh. In literal, yung ancient po na paraan ng pagpa-farm po noon. Ito si kapatid na Oliver, may experience po sa farming doon po sa Mindoro. Yung ancient farming po, ganito po yung itsura. Pag nag-plow, tama po ba plow? Plow, hindi po plow eh, plow. Yung pag-aararo. Pag sa ancient Israel po, ganyan po ang paraan po nila. Sa atin po kasi sa Pilipinas, isa lang po yung pamatok nilalagay sa kalabaw. Sa kanila po, in ancient farming po ng Israel, dalawa pong baka ang inilalagay. Na yung po yung
mag-aararo para po mabungkal ang lupa ng pantay. No? Yung po yung kanyang kinote o sinipi ni Apostol Pablo. No? Kaya sabi, alam niyo po, hinugot niya po yan in Deuteronomy chapter 22 verse 10. Yan po yung sinipi ni Paul. Ganito po nakasulat, pasahin ko lang po ha. Huwag kang mag-aararo na may isang baka at isang asno na magkatuwang. So ang tama po palang pag-aararo noon, mga kapatid, yung ipinakita ko kanina. No, ito po. Tingnan po ninyo mga kapatid. Wala ako kasi ito na lang sa cellphone. Bagamat ginagamit po sa ancient Israel ang asno sa pagpaparting, pero dapat ang kapartner na asno din. Parehong asno. So kung ang ipapartner mo sa baka ay asno, unang-una, hindi po magiging unequal yung kanilang gawain. Bakit po? Yung baka mas malakas kaysa sa asno. Mas mataas. Hindi magiging pantay yung yoke. Magiging unequal. Ngayon, yung kanila pong paraan ng pag-aararo ng lupa, magiging uneven, hindi po magiging pantay. Kasi mas malakas yung baka, mas mataas. No? Eh yung asno, hindi po ganun. Mas mababa, mas mahina po siya kumpara doon sa baka. So magiging uneven po yung paraan po nung pag-aararo o pagbubungkal po ng lupa para magandang pag-animal. No? Yun po yung dito'y sinipi ni Apostol Pablo. Pwede naman hong parehong asno, basta pareho silang asno, magiging pantay ang work. Dalawang baka, parehong baka. Pero magkaiba, yung ilalagay mo doon sa pamatok, magiging uneven po ang magiging trabaho nila. Alam mo ninyo, pag pinag-usapan po yung pagmamahal, yung pag-ibig, hindi naman po ito puro damdamin, mga kapatid. Totoo po yan. Kahit po yung mga kanta madalas na pinapakinggan natin, sabi nga ng Journey sa kanta niya, I'm forever yours, faithfully. Hindi lang po puro pag-ibig. No, meron din hong nakalagay din diyan, ano po 'yun? Yung pananalig. Yung pananampalataya, not more than on feelings lang. Kaya meron mga ancient na kantang Tagalog, mahal, panaligan mo, ang pag-ibig ko. Di ba? Ibig sabihin yung pag-ibig na more on feelings lang. May ka-involved dyan na pananampalataya, pananalig. Hindi puro feelings lang yan, mga kapatid. It's about faith also, mga kapatid. At dapat, yung partner mo, no, should walk with you toward Christ, not against you. Kasi pagka hindi pantay, hindi balanse, doon sa pamatok ko, yung dalawang kabayong pinagpareho mo para mag-araro ng iyong bukid, naku, magiging magkaiba ang direksyon nila. Malamang magtatago pa rin dahil nakalagay sa parehong pamatok. Oh. Imbis na isang direksyon lang, dahil hindi sila pareho, magkaiba yung mindset nila, magkaiba yung lakas nila, baka imbis na mapabuti ho yung pagbubungkal ng lupa, lalo pong mapasama. Ito po yung metapora ng paliwanag po ni Apostol Pablo. Yung partner mo dapat, sabi niya, well, dapat parehas kayo ng direksyon na pinupuntahan. Kung kay Kristo, dapat parehas kayong kay Kristo. Yan ho yung nakalulungkot ngayon. Alam niyo po, may kilala kami ni Sister Lisa. Ng misis ko, dati hong napaka-aktibo nun. Pamangkin, brother ka dun. Napaka-aktibo. Na-convert po yung lalaki. Church of Christ po yung parehas baptize sa dating daan. Ngayon lang po yan, na-convert. Alam niyo ang ginawa niya habang nandoon siya sa United Kingdom? Palagi niyang pinapadala yung asawa niya ng mga tape ni Brother Eli. Soriano. Nakakarinig. Hanggang bandang huli, to make the story short, na-convert. Dalawa na sila ngayon doon sa dating daan. No? Kaya may kinalaman din yung
Akala niyo sa pag-ibig, puro ganun. May kinalaman din ang pananampalataya kasi pag magkaiba kayo ng direksyon, maghihilaan kayo eh. No? Dapat, kung kay Kristo, parehas kayo kay Kristo. No, mga kapatid? Dapat hindi kayo magiging against sa isa't isa. Kasi ang mangyayari, ito nakakalungkot, ito true to life, magre-real talk na naman ako. Kapag ka ang pangyayari, naging ganito, kagaya ng ating pinapaksa, yung relasyon, no? Isang believer, isang non-believer, ang nangyayari ganito. Yung magiging ka-partner mo habang buhay. Baka wag natin kalilimutan, sa chapter 7 po ng Romans, kapag ka kinasal kayo, para anya mapatid ang tali, kinakailangan may isang mamatay. Pero hindi mo papatayin na hindi lalasonin unti-unti. May kiling mo unti-unti. Yung talagang dumating yung katakda ng pagpanaw niya, o doon ka pala magkakaroon ng kalayaan. Kung gusto mo ba? Kung gusto mo ba na mag-asawang muli? Mga kapatid. Yun ang nagiging problema. No? Isipin po niya yan. Kapag isa nyo, sa mind niyo, i-visualize po niya. No? Kung ang isang person po is na kay Kristo, yung kanyang focus, mapaligaya ang Panginoon, yung isa naman hindi. No? Ang nangyayari, mga kapatid ko, madalas, hindi kayo nagkakaisa. Wala yung unity. Tama? Yung values, mga kapatid, nagka-clash. Kasi iba ang values na may personal relationship kay Christian, kay Kristo. Iba naman yung values ng non-believer. Magkaiba. Ano po? Yung goals po nagko-compete. Iba ang goal nito. Ang goal nito para makalugod kay Kristo. Ang goal naman ng non-believer, hindi. Mapalugod yung sarili niya. So nagkakaiba yung goals. Hindi nagiging isang direksyon. Nagkakaiba-iba na mga kapatid. Tapos, yung foundation nagkakaroon ng crack. Kasi nga walang unity. Imagine nyo na lang mga kapatid, yung walis tingting, di ba? Isang bungkos yan. Napakarami ho ng peraso ng walis tingting. No? Pero pag inipon lahat ng iisang bungkos, yun ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat marami tayo isa lang, ganun yung paglalarawan. So pagka pinangwalis mo yan, maraming ma-accomplish na mawawalis na basura. Pero kung isa lang, sa inyong imagine ninyo, wala yung karamihan, walang unit. Ang hirap, di ba? Meron ka mawawalis, pero hindi ganun karami. Matagal pa ang proseso. Mga kapatid, kaya yung foundation, nagkukulaps. Kasi meron pwede naman sabihin ng isang tao ganito eh. Di ba? Sa Biblia naman nakasulat. Lalo na doon sa mga apostoles nung nabuhay na maguli ang Panginoon. Particular in chapter 28 ng Matthew, 18 to 20. Sabi niya, lahat ng kapamahalaan na ibigay na sa akin. Dahil dito, gawin yung alagad ang lahat ng mga basta, di ba? Pwede naman, halimbawa, ito, mahal na mahal ko, hindi pa siya Kristiyano. Baka sa pamamagitan ko, maging alagad din siya. Tama po yun. Pero pag pinag-usapan po, mga kapatid, yung marriage, that is a covenant. Payag kayo? Ang kasal, covenant, agreement, payag kayo? Covenant yun eh. Pag tinali ka na dyan, nakabind ka na, binigyan mo na siya ng karapatan pumasok sa buhay mo. May karapatan na yan magtanong, ba't ngayon ka lang umuwi? Una na madaling araw na. Di mo pwede sabihin, wala kang pakialam. Sino ka ba?
Di mo pwedeng sabihin sa kanya, tama po ba? Kasi kinasal na kayo eh. Kaya yung kasal, mga kapatid, covenant yan. Agreement yan. Hindi ito, sabi nga nung kasabihan ng matatanda, ang pag-aasawa daw, hindi ho yan parang kanin mainit. Sinubo mo, pag napasok ka, iluluwa mo, wala namang balikan yan. Kaya gayo? Ito kasabihan ng matatanda, di po ba? Kaya, pag pinag-usapan po yung kasal, sagrado po yan. No, mga kapatid? It is the most intimate, ganda ng ginamit na salita, no? It is the most intimate human relationship will ever have habang tayo nabubuhay. Di mo pwedeng sabihin, ako, hindi ko na mahal yun, okay na. Iwan, hindi. Ano ba? In love ka ngayon, bukas hindi na. Di ba? Kaya nga minsan, naalala ko si brother Diano, Brad, kapag nagkakasal ka pa, nagbibigay ka ng ano, sige, bibigyan ko muna kayo ng 3 minuto para mag-isip-isip kung itutuloy ba natin to. Baka mamaya, meron mga nasa audience na meron dahilan para hindi matuloy ang kasal na ito. Ngayon pa lang, tutol ako. Pwede ka na tumanong, di ba? May dahilan eh. Di ba? Kasi yun po yung pinaka-intimate relationship na magkakaroon po ang isang tao. Kinakailangan po, hindi lamang po yung pag-unite sa isang physical eh. But also, it is spiritual. Dapat united kayo. Tama po ba? Kasi kung hindi, mga kapatid, kung hindi po mangyayaring united kayo sa spiritual, you're setting up your heart into broken heart. Yun ang mangyayari. Madidismaya ka lang. Kasi hindi mo siya madala, hindi ka rin niya madala. Ganyan yan eh. Alam niyo ba, yan ang sekreto kung bakit yung parehas din natin yung pangalan. Parang sila ng parami. Alam niyo kung bakit? Sa doktrina nila, kapag ikaw nagkaroon ka ng COC, ititiwalag ka nila. So para hindi ka maitiwalag, kinakailangan talagang porsigihin mo, i-convert siya. Ipupus mo yan, dumalo ka ng pagsamba, doktrina, dumalo ka ng may pagsubok. Kaya sila parami ng parami. Kasi doktrina nila yun, bawal sa kanila mag-asawa, magkaroon ng relasyon na COC. Mga kapatid, tingnan po ninyo. Yan po ba nasa idea na ng Diyos? Tingnan po ninyo, in Exodus, the second book ng Pentateuch, mga kapatid. Chapter 34, verse 16. Ganito po sinabi ng Diyos yung pagkalabas po niya sa pagkakaalipin, no? Sa bayan po niya, sa Egypto, naalipin po sila 430 years pang tagal. Ito po nung nasa wilderness sila. Ganito po sinabi ng Diyos sa bayan po ng Israel. Sabi po niya, in easy to read English version, sabi po niya, you might choose some of their daughters as wives for your sons. No? Those daughters serve false God. Naglilingkod sa hindi tunay na Diyos. False God. They might lead your sons to do the same thing. Nakita niyo po? Nagbigay babala na po siya sa kanyang bayan, sa bayang Israel. Ano po sinabi niya sa wikang Tagalog? Huwag ninyong hahayaan na ang mga anak ninyong lalaki mag-asawa sa babaeng taga roon. Baka mahikayat sila sa mga ito na maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Nakita niyo po? Kaya kanina yung kinikwento ko, totoo talaga yan, real talk. Kapag sa mag-asawa, hindi kayo parehas, you're not spiritually united, yung isa ang aakay sa'yo para ma-convert ka niya. Yun nangyari. Kaya nakakausap ka ni Mrs. Sister, ano nangyari? Ayoko makipagdebate. Masaya kami rito sa dating daan. Maraming panugtog, maraming sayaw. Hindi ko dapat sinabing mo sa kanya, dati galing din ako dyan. Sa pinanggalingan kong iglesia ng Diyos. Sawa kami sa kaakoryo.
At saka marami kaming instrumento, lahat may tambulin pa, may violin pa. Hindi ka na sa iglesia na Diyos yung pinanggalingan ko. Kung ganun. Maraming palugtog. Kung saya lang, hindi lang talaga saya, joy pa. Ano mga kapatid? Nagbigay pa pala ng usap, huwag niyong hahayaan ang inyong mga anak mag-asawa sa kanilang mga anak na babae. Bakit po? Ito na po yung tunay na nangyari sa kanila. No? Ito, warning pa lang ho, sabi niya, wag. So pag sinabing wag, mga kapatid, ano ibig sabihin nun? Di ba bawal? Wag. Bawal. Tama? Ito yung isang halimbawa. Totoong pangyayari. In Numbers, yung ika-4 na aklat ng mga bilang, Numbers chapter 25, 1 to 3. No? Easy to read version ulit. When the Israelites welcomed near Acacia, the men, yung mga lalaki nila, mga anak na lalaki nila, committed sexual sins with the Moabite woman. Yung mga Moabita, nagkaroon sila ng sexual relationship. The Moabite woman invited the men to come enjoy their sacrifices. So spiritual na ito. So dahil nagkaroon sila ng sexual relationship, ano po yung sumunod? In-invite nila ngayon yung mga Israelita, maglilingkod sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan eh. So ano pa nangyari dito? Nahikayat, naakay, tama po ba? Yun ang kasi nangyayari. Kaya huwag tayong magtaka, no? Minsan may maririnig tayo, kapatid, kumusta na? Ba't di ka na sumasamba? Ay, hindi kasi dito na po ako, na-convert na po ako dito kasi yung mister ko po, sinama ako, na-convert na ako. Yung kung iba naman, si Mrs. kasi nahikayat na ako, kaya natin dito na ako. Yun yung nangyayari. Mga kapatid, kung ano yung sinabi ng Diyos, yun talaga yung tunay na nangyayari. Ito na po yun. The Moabite woman invited the men to come and join their sacrifices. Una muna yan, nagsimula sa invite-invite yan eh. Ang totoo, meron din tayong kapatid na ganyan. No? Una, nadala niya rito yung girlfriend niya, naging asawa niya, nagkaroon sila ng anak. Bandang huli, siya na ngayon yung nadadala madalas doon. Kilala niya yan. Ayoko lang mag-drop name. Totoo kasi nangyayari yan. Masakit, pero totoo. Masakit po yan, pero totoo. Ganito po yung nangyayari. So the Israelites joined in worshiping these false gods. Pero mo, alam niya kung sino yung tunay na Diyos. Alam niya kung sino yung buhay na Diyos. Pero na-involve na siya sa sexual relationship. No? Nakipamatok na po siya sa isang pamatok. Ano nangyari? Naki-worship na rin siya. Yun mo yung nangyayari. Sabi nga ni Robin Padilla, love conquers all. Pero may free will of choice ka. Tama ho ba? Tama ho ba, Paya Gayron? Meron ka pa rin free will of choice. And it's up to you. Ganito po yung nangyari doon. So the Israelites joined in worshiping this false god. They ate the sacrifices and worship these gods. Hindi naman yun yung naglabas sa kanila sa pagkakaalipin ng 430 years. Dapat yun ang sasambahin niya. Pero ano sinamba niya? False god na. Anong dahilan? Yung number one factor, because nagkaroon po siya ng relasyon sa hindi po niya kapwa mananampalataya, non-believer. Nakita niyo po kung paano nag-work? Nakita niyo po yun, mga kapatid? No? There the Israelites began worshiping the false god, Baal of Peor, and the Lord became very angry with them. Galit po yun Diyos sa kanila. Nakita niyo po yun. Kaya napakahalaga na sa mananampalataya, makakuha po siya, no, ng ka-relationship niya na Christ-like din po, yung meron din pong malalim na relasyon sa Panginoong Hesus-Kristo.
Kasi in the end, sa ayaw natin sa hindi, ganito po yung mangyayari. Dalawa lang eh, parang tago-Korean hilaan. Maaaring ikaw yung makakonvert sa kanya, or in the end, maging kagaya ka ng mga Israelitang ito na lalaki. Imbis na sambahin nila si Yahweh, ang sinamba nila, yung mga Diyos-Diyosan, sila Baal. Yun po yung katotohanan ng buhay. At number 2 mga kapatid, ito po, isang napakagandang verse na merong tanong. In Amos chapter 3 verse 3, can a two walk together unless they are agreed? Gandang tanong na ito. Kasi, ang unang binigay po ni Apostol Pablo, huwag kayong makipamatok. Yung metaphor kong ginamit niya mga kapatid, napakatiyak. No? Ang metaporang ginamit niya, yung paraan ng pagsasaka ng agrikultura noon. Ang ginagamit, dalawang magkatuwang na hayop. Kaya isang napakaganda na verse ito, yung Amos chapter 3 verse 3. Can two walk together unless they are agreed? Mahirap yun. Yung makakalakad ba kayo magkasama maliban na magkasundo kayo? Wala akong nakakagawa nun. Makakalakad lang kayo magkasama kung magkasundo kayo. That makes the journey go along the way. Yun na nagpapahaba ng journey. Kasi magkasundo kayo eh. Diba? Sabi ho niya sa wikang Tagalog, maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi magkasundo? Ang hirap nun. Di ba? Kahit na isipin yung isang araw, ang hirap isipin nun. Di ba? Madalas sinasabi, sige, love conquers all. Totoo yan. No? Accept and follow your heart. Totoo yan. To relationships, no? Pero pag pinag-usapan ang relasyon, especially the romantic ones, mga kapatid, mas something higher pa dun eh. Tingnan niyo po, ang pinakamatalinong tao at hari nung kapanahunan niya, si Haring Solomon. Kilala po ninyo si Haring Solomon? Pinakamatalinong hari, pinakamayamang hari nung kanyang kapanahunan, na marami pong mga tao sa iba't ibang panig ng mundo na mamangha po sa kanyang katalinuhan, sa kanyang kahusayan. No? Pero alam niyo kung saan po siya nahulog? Basahin po natin. 1 Kings, unang hari, chapter 11, verse 1 to verse 6, ganito po nakasulat. King Solomon loved many foreign women. Wow. Love. Hindi lang po one. Many. King Solomon loved many foreign women, including the daughter of Pharaoh and the woman from Moab, Ammon, Edom, Sidon, and Hittites. In the past, pasin niyo po yung verse to na to. Note this verse. In the past, the Lord had said to the Israelites, you must not marry people from other nation. He is quoting yung binasa natin kanina, yung Exodus chapter 34. Huwag ninyong pag-aasawahin ng inyong mga lalaking anak sa mga babaeng nandoon. No? Nagbabala na po siya ng gano'n, 34:16. Yun po yung kinukot nung talatang ito. Nagbigay na po siya ng babala. In the past, the Lord had said to Israelites, you must not marry people from other nation. If you do, they will cause you to follow their gods. Nakita niyo po, ang magiging resulta, they will cause you to follow their gods. Tingnan niyo po yung nangyari sa mga Israelita nung nandoon sila sa Akasya. Nagka-camp sila, nasa wilderness sila for 40 years. O nagkaroon sila ng sexual relationship sa mga babaeng Moabita. Ano nangyari? Sumamba sila sa Diyos-Diyosang si Baal. No? But Solomon fell in love. Yun ang mahirap eh. Fell in love. Kaya minsan, sabi nga ni Francisco Baltasar, makapangyarihang pag-ibig nasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod lamang. Di ba?
Matingka si Solomon eh. Ano sabi ni Solomon? Sabi niya, Solomon fell in love with this women. Verse 3, he had 700 wives. Mahal niyo yung mga kapatid. He had 700 wives who were the daughters of leaders from nation. He also had 300 slave women. So ito po yung mga concubines niya, 300. O sa Tagalog, pababawi natin, kabit. Yung kabit po niya, 300, napakarami pa rin. No? Who were like wives to him. So kabit ang ibig sabihin. His wives caused him to turn away from God. His wives caused him to turn away from God. Sino pong naging malaking faktor para daw po lumihi siya sa pagsamba sa Diyos? Sino po? Mga asawa niya. When Solomon was old, his wives caused him to follow other gods. So he did not follow the Lord completely as his father David did. No? Solomon worshipped Ashtoreth, the goddess of Sidon, and Milcom, the horrible god of Ammonites. So ang dami niya sinamba, puro mga false god. So ano yung turning point? Mga asawa niya. Ngayon, kung itatanong niyo sa akin, bro, ba't naman mo dumami ng ganyan karaming asawa niya? Sasabihin ko na rin po yung sagot. Alam niyo, meron mo kasi yung pangako ang Diyos, no? Sa kanyang tatay kay David. Si David po kasi, warrior king. Huwag natin kalilimutan. Marami po siya naging kaaway dahil po sa pagiging warrior king niya. At ang karamihan ng mga nakakalaban niya, mga bansang hindi po kumikilala kay Yahweh, sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. No, mga kapatid. At nung siya po'y namatay, siyempre lahat po yan naghahangad sa puso nila na makaganti. Ang pangako po ng Diyos kay David, ibabangon ko ang hari pagkamatay mo, kasunod mo. Sa pamamagitan niya ang iyong kaharian, magkakaroon ng kapayapaan. And this was written, mga kapatid, in 1 Chronicles chapter 22, verse 9. No? So, to fulfill it, ang kalakaran po noon, mga kapatid, ang kaugalian, ito po, sasagutin ko na rin. Ang kaugalian noon, to seal peace with every nation, dahil marami na akong namamangha sa kanyang karunungan eh. To seal peace, to appease every nation na huwag magkaroon ng war, aasawahin po niya yung mga anak nila, mga prinsesa, to seal na hindi siya gigirahin. Hindi siya magwe-wage ng war against Israelites. Ganon po niya sinil yung mahabang kapayapaan nung panahon po niya. Kasi yun po yung kaugalian noon. Nakuha niyo po? Pero yun din po yung nag-lead sa kanya, mga kapatid, sa distraction para po humiwalay siya sa Diyos. At bumaling po siya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Imagine po ito, kung yung pinakamatalino hari na, naihiwalay pa sa pagsamba, much more tayo, na hindi naman kasing talino niya. Na hindi binagyan ng ganong kalaking karunungan ng Diyos. Tayo pa kaya hindi mailigaw? Tingnan niyo po, mga kapatid ko. Kaya pag pinag-usapan, mga kapatid, ang pag-ibig, lalo na sa mga kabataan, kabataang babae, kabataang lalaki, wait on God. Wait on God in His provision. No? Trust His timing. God is writing your own love story. And it is worth the wait. Payag kayo? It is worth the wait. Huwag po kayong magmadali. It is worth waiting for. Ang Diyos po, kapag binigay po niya yung kanyang pangako, perfect timing lagi. Hindi po advance, hindi rin po late. Naalala niyo po, yung itinuro ko noon, itinuro din ni Brother Darwin, itinuro ni Brother
Nahum, about Sarai and Abram. In chapter 12, 1 to 3 po ng Genesis, ang sabi po ng Panginoon Diyos sa kanya, through your seed, all nation will be blessed. Nung sinabi po sa kanila yung mga kapatid, wala pa po silang anak. 25 years po bago po natupad ng Diyos yung kanyang pangako. Nung sila po ay 100 years old na si Abraham at 90 years old si Sarah. At yung pangako pong yun sa katauhan po ni Isaac. 25 years. Tagal yun. Pero alam nyo, may lang yun. Kapag ka ikaw, mga kapatid, malalim yung personal na relasyon mo sa Diyos. May lang yun. Maging din po yung pagtugon po ng Diyos para ipagkaloob yung pagliligtas niya sa pamamagitan ng Panginoon. In Galatians chapter 4 verse 4, sabi po, but when the fullness of time was come, pati ho yung when the fullness of time was come, God sent forth His Son and made of a woman made under the law. Trust His timing, mga kapatid. Pinapaabot po yan ng Diyos sa atin sa tamang panahon. Hindi ho advance, hindi rin po late. Kaya sa pagpili po, mga kapatid, naalala ko po yung isang spiritual song. Dili ni pastor sa akin, ako raw ay manalangin. Huwag padadala sa bugso ng damdamin. Kaysa mahalin kung bunga ng dalangin. Dapat po yung ibibigay sa atin, bunga ng dalangin. Bakit po? Kasi kinakailangan pagka, sabi ko nga kanina, yung marriage, nako, covenant yan. Dapat parehas po kayo nagkakaisa sa espiritu para mapalugon at mapaligaya ang ating Panginoon sa Kristo. Muli, isang magandang umaga po sa atin lahat. Maraming salamat. Thank you, Brother Sabor, for the lesson. Bago po tayo magpatuloy, ang